Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po na patuloy na masugid na nakikinig sa atin pong Morning Mana. Nawa sa umagang ito ay ating tanggapin ang inilaang pangako, laan ng langit para sa iyo at para sa akin, na siyang maging kalakasan at gabay natin sa buong maghapong ito. Tayo pong lahat ay manalangin bago tayo magsimula. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming dinala sa inyong paanan upang kami ay makapakinig ng inyong payo, gabay sa amin pong buhay. Samantalang kami ay umaharap sa iba't ibang mga hamon, araw-araw sa amin pong buhay. Mangyari nawa ng inyong pakikisama ang amin pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon ay atin pong napag-aralan ang isang babae sa Bagong Tipan, isang babae na ginamit, kinasangkapan ng Panginoon at nagpagamit din sa gawain ng atin pong Panginoon. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Dorcas. Siya ay naging saksi sa mga mabubuting gawa at pagtulong sa mga mahihirap. Kahapon po ay ating napag-alaman na during the early church, it was a church always on the move. Ito ay iglesia na laging gumagawa. Kaya nga ano ang aasahan natin sa isang iglesia na laging gumagawa, kundi ang bawat kaanib, bata o matanda, ay nakikisangkot sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagsaksi. Kaya nga mapapansin po natin kahapon sa ating pag-aaral during the early church na thousands and thousands were saved, being added to the church daily, mga kapatid, simply because all of them ay iisa at nagkakaisa sa isang layunin na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Saul na kinalaunan ay naging Pablo ay isa sa mga hikayat at siya ay ginamit na makapangyarihan ng langit bilang isang unang misyonero o di kaya mangangaral sa mga hentil. Kaya nga ang ebanghelyo nung panahong yon ay lumaganap sa buong Hudiya, buong Galilea at buong Samaria. Si Pedro ay nag-perform ng miracles doon sa Lida at Joppa. Doon sa Lida ay ang isang paralisadong lalaki ay kanyang napagaling. At doon naman sa Joppa ay ang isang babae na namatay na, subalit kanyang ibinalik na sa buhay. Yan ay walang iba kundi si Tabitha o di kaya sa Grego ang tawag ay Dorcas. Ang tanong ay sino si Dorcas? At ano ang kanyang ginawa? Kaya nga't ang kanyang pangalan ay kinilala sa Bagong Tipan bilang isang matapat na saksi ng atin pong Panginoon. Sangayon po sa ating napag-aralan kahapon, siya po ay isang alagad ayon sa Biblia. Tagasunod ng atin pong Panginoon, kaanib ng early church. At nakita po natin na ang kanyang buhay ay naitalaga o di kaya natatalaga sa atin pong Panginoon. At siya ay laging sumusunod sa Panginoon araw-araw. Sa katunayan, ang kanyang buhay ay ebidensya, prueba, na ang banal na espiritu ay nakikita sa kanya. Ang kanyang patotoo, mga kapatid, ay hindi po pagkukunwari. Nakikita ng mga tao, ng mga kapatid at ng maging ng mga tao na hindi mananampalataya ang tunay na likas ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang paglilingkod. Sa katunayan, ang kanyang pananampalataya ay totoo at tunay at nagbubunga. Maraming mga tao ang pinapagpala dahilan sa kanyang mabuting mga gawa at pagtulong sa mga taong mahihirap. She was not only a disciple, she was likewise a diligent woman. Ano ang ibig sabihin po noon? Ang sabi po ng talata ay she was always what? Doing good and helping the poor. So narito ho ang isang babaeng katulad ni Dorcas na nakikita niya ang tao ayon sa pagtingin ng Panginoon sa mga tao na nangangailangan ang tao ng kahabagan, ng kapatawaran, ng pagtanggap at lalong higit ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Sa ganong paraan
ang buhay ni Dorcas ay naging makapangyarihang saksi ng Panginoon, sapagkat ang kanyang kamay ay katulad ng kamay ng Panginoon na laging inaabot at inuunat para lamang ang mga taong nangangailangan ay matugunan ang mga bagay na ito sa kanilang mga buhay. At para sa mga balo, ang kanyang kamay ay kamay na laging merong laan, handang laging merong ibibigay sa kanila, mga kapatid ko. Kaya nga't ang kamay ni Dorcas, mga kapatid, ay isang kamay na sumasaksi na kinakasangkapan ng Panginoon para mahayag ang tunay na likas karakter ng ating Panginoon sa mga tao. Kaya nga't nung siya ay namatay, marami ang nalungkot sa loob at sa labas ng iglesia. Pero mga kapatid ko, dahilan sa kanyang katapatan sa Diyos, sa kanyang tungkulin, sa isang pagiging saksi, ibinalik muli ng Panginoon ang kanyang buhay, kanyang kinasangkapan si Pedro para manumbalik ang buhay ng babaeng ito, mga kapatid. Kaya nga't siya ay ibinalik, nagkaroon ng buhay. Si Dorcas, ang kanyang patotoo, ay nakita niya ang kapangyarihan ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. At ang kanyang mabubuting gawa ay pagsaksi sa kung anong merong pagmamalasakit at kahabagan ang Panginoon sa mga taong nangangailangan. Lahat po ito ay nakita kay Dorcas, mga kapatid. Kaya nga't marami ang mga tao ang natuwa nung siya'y nabuhay at marami ang pinagpala. Tunay nga naman na ang pangalan ng Panginoon ang naluwalhati at marami ang nadala sa paanan ng atin pong tagapagligtas. Ngayon naman pong umaga ay ating tatalakayin, ating tutunghayan ang isa pang babae sa bagong tipan na siya ay tumayo, naging saksi na merong magandang kalooban at isang pusong mapagpatuloy. Ang akin pong binabanggit ay walang iba kundi si Lydia. Si Lydia ay isang babaeng nakatagpo ni Pablo at ni Silas sa isang pulong panalangin. Alam po ninyo, kapag kayo ay nagsama-sama sa isang layunin na tayo ay mananalangin, there is always that good things happen sa buhay ng bawat isa. Kaya nga si Lydia ay nagtungo doon sa prayer meeting, mga kapatid, and sure enough, ang kanyang araw ay naging maganda, pinagpala ng Panginoon siya. Narito si Pablo at si Silas. Sila po ay nangaral sa isang maliit na pulutong doon po sa ilog. At ang sabi po ng talatang 13, on the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of what? Prayer. Na ang layunin is what? Only to find a place where they can pray. They sat down and they began to speak to the women who had gathered there. Ang kanilang audience po ay mga babae, mga kapatid. So, kanilang binuksan ang Biblia at nasumpungan nila na ang kanilang mga tagapakinig, hindi lamang bukas ang kanilang mga mata, hindi lamang bukas ang kanilang mga isip, bukas din ang kanilang mga puso na makinig sa kung ano meron ang langit na pabalita para sa kanila. Kaya nga ngayon pong umaga ay atin pong kakatagpuin si Lydia, isang babaeng handang makipagkalakal sa atin pong Panginoon. Sa talatang 14, binabanggit po diyan na binuksan ng Panginoon ang tainga ni Lydia, mga kapatid. Si Lydia, para po sa kaalaman ng marami, siya po ay isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Siya po ay isang hentil na babae na galing sa Thyatira, subalit siya ay nakatira na ngayon sa Filipos. Siya ay naghahanap sa atin pong Panginoon. Kaya nga't siya ay nagtungo sa isang pulong panalangin ng mga Hudyo, mga minamahal ko mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na narito ang isang taong naghahanap ng Panginoon ng katotohanan. Ginabayan siya, inakay siya ng Espiritu para lamang tumungo sa isang lugar ng mga taong nananalangin.
Di natin alam mga kapatid, sa pulong panalangin na atin pong ginagawa, marahil ay may mga kaluluwa diyan na napalayo sa Panginoon. May mga kaluluwang naghahanap sa Panginoon. Subalit ang pulong panalangin ay maaring kasangkapanin ng Panginoon upang ang tao ay muling akayin sa katotohanan. Upang ang tao ay makasumpong ng kanyang inahanap na walang iba kundi ang kaligtas. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Naroon si Lydia. Siya ay isang babae na sumasamba sa atin pong Panginoon. Subalit hindi niya kilala ng lubusan ang atin pong Panginoon. Marami sa atin pong iglesia ang katulad ni Lydia. Ikaw ba kaibigan? Ikaw ba kapatid? Ako ba ay katulad po ni Lydia na sumasamba, pumupunta sa iglesia, subalit hindi natin lubos na kilala kung sino ang atin pong sinasamba. Kilala ni Lydia, mga kapatid, ang Diyos na siya ang dapat nasambahin. Subalit, she would want to have a personal encounter, contact with what? The God she worshiped. That's why she went into what? The Jewish prayer meeting. Sana mga minamahal ko mga kapatid, sa tuwing tayo ay pupunta sa iglesia, anuman ang atin pong presensya doon, pulong panalangin man, vesper man, o di kaya ay pagsamba araw ng Sabat, sana ang atin pong tanging layunin ay katagpuin ang atin pong Panginoon at wala ng iba. Sa ating layunin na makatagpo ang Panginoon, mga kapatid, meron pong mangyayaring kakaiba sa atin pong buhay. Kaya nga't narito po si Lydia mga kapatid, binuksan ng Panginoon ang kanyang tenga para kanyang mapakinggan kung ano yung napapanahong pabalita na nais dalhin ng Panginoon para matanggap ni Lydia sa kanyang buhay mga kapatid ko. Ang sabi nga po diyan sa talatang 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named what? Lydia. Binuksan ng Panginoon ang kanyang tenga. She was a good listener at walang anumang bagay ang pupwedeng maging sagabal sa kanyang pakikinig ng mensahe ni Apostol Pablo mga kapatid. In fact, maging si Lucas ang nagsabi na napakinggan na rin sila minsan ni Lydia sa kanilang pangangaral, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, maraming pagkakataon na at maraming beses na tayo ay exposed sa magagandang pangangaral, subalit nalulungkot po tayo, we do not pay attention. Sayang ang mga ginintuang aral na padala ng langit para sa atin. Sayang ang mga pangako mula sa salita ng Panginoon na ibinabahagi sa atin ng mga magagandang pangangaral, mga kapatid, and yet lumalampas lamang sa ating mga tenga na hindi nakikita ang impact nito sa atin pong buhay because we do not pay attention. Ang akala natin ay ang mga sermon, yan at yan lang din naman, nababago lang ang mga preachers, ang mga ngaral. But I would like to tell you, church, na sa bawat taong ginagamit at kinakasangkapan ng Panginoon para magdala ng pabalita, meron po siyang nakalaang mensahe para sa iyo sa mga sandaling yan na dapat po ay hindi natin baliwalain. Many are exposed to great preaching and to good preaching. But sad to say, my dear friends, many of us do not pay attention sa mga bagay na atin pong napapakinggan. Marami na pong mga sermon ang ating mga inupuan. Marami ng mga sermon ang atin pong napakinggan. Subalit, atin lamang pong naririnig, wala pong impact sa atin pong buhay, mga kapatid. Sayang! Nakakalungkot mga kapatid, yung mga oras na nawawala, na tayo ay pupunta sa iglesia para sumamba, para magpuri sa Panginoon, para sa isang karanasan na paglabas natin ay isang binagong lalaki at babae, isang lalaki at babae na handang tumugon sa panawagan ng atin pong Panginoon. To I will go. Nalulungkot tayo mga kapatid.
sana ay magsilbing aral. Sana ay maging buhay na paalaala sa atin ang karanasan ni Lydia, mga kapatid, na ang dahilan kung bakit siya pumunta roon ay para hanapin ang kanyang inahanap na walang iba kundi ang katotohanan, ang kaligtasan, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Dahil binuksan ng Panginoon ang kanyang pandinig, ang sabi po dito sa talatang 14, ayan o, binuksan din ng Panginoon ang kanyang puso. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay pupunta lang din naman po sa iglesia, sa kapilya, sa isang layunin na sumamba, sana'y wag lamang po natin buksan ang ating isip, buksan po natin ang ating pong puso. Marahil ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng impact ang atin pong narinig na sermon, bukas lang marahil ang ating isipan, bukas lang marahil ang atin pong mga mata, subalit ang ating puso ay sarado na hindi natin maintindihan at hindi natin makita kung anong aral ang nais ipabatid ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, binuksan ng alin? Ng Panginoon ang kanyang puso. Sa aklat ng Jeremias 29, talatang 13, kung atin pong bubuksan ang ating mga puso at hahanapin ang ating Panginoon ng buong puso, mga kaibigan, hindi ka mabibigo, hindi sayang ang iyong panahon at ang iyong oras, masusumpungan mo ang atin pong tagapagligtas. Ito ho ang dahilan kung bakit ang pagtungo ni Lydia doon sa prayer meeting ay upang kanyang masumpungan ang kanyang inahanap. Yan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. We praise the Lord. Nakinig si Lydia, mga kapatid, at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. At nung nabuksan ang kanyang puso, alam po ba ninyo kung ano ang naging resulta? Ang sabi po ng talata, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Nung mabuksan ang kanyang puso, siya ay tumugon sa Ebanghelyo, sa mensahe ni Pablo. Purihin ang Panginoon, ang mga kapatid. Laging ganito ho ang magiging bunga sa isang tao, sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, na kung tayo ay pupunta sa iglesia para sumamba, hindi lamang po sana natin mapakinggan ang sermon, kundi ang sermon na yaan ang magbigay sa atin ng magandang bunga sa atin pong buhay, isang pusong may pagtanggap sa katotohanan, isang pusong handang pabago sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Narito ang isang babaeng hentil, mga kapatid, na tumungo doon sa prayer meeting ng mga Hudyo at kanyang nakatagpo, kanyang nasumpungan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakabuti. Alam po ba ninyo sa tuwing tayo ay pupunta sa iglesia, isa lang naman po ang ating kakatagpuin doon, walang iba kundi ang Panginoon. Maaring totoo, nakikita niyo ko, nakikita kita, nagkikita-kita tayo sa loob ng iglesia. Subalit the only one and the only thing that can change your heart and my heart ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana mga kapatid, sa tuwing tayo ay papasok sa iglesia, masumpungan natin ang atin pong Panginoon sapagkat siya ang magbabago ng atin pong buhay. Maalala po ba ninyo si Isaiah? When he entered into the temple, he was there to pray. While he was praying, he met the Lord. He got that what? Personal encounter with God, mga kapatid. At ang kanyang pakikipagtagpo sa Panginoon, samantalang siya ay nasa templo,
Nakilala niya ang kanyang sarili. Siya ay mahina, marumi ang kanyang bibig. Ang kanyang puso ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya nga't ginamit ng Panginoon ang uling upang pahiran ang kanyang bibig, linisin ang kanyang buhay, at patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ito ho ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Katulad ng nangyari kay Lydia, na maging bukas ang atin pong mga puso sa pagsamba. Kakatagpuin tayo ng Panginoon saan man po tayo naroroon upang Kanyang buksan ang ating mga puso sa Kanyang pangako, sa Kanyang banal na salita, sa Kanyang biyaya, sapagkat ito ang buhay, ang katiyakan at pag-asa na atin pong inahanap sa atin pong buhay. Oh, what a good news! Napakagandang balita, mga kapatid, ang dumating kay Lydia. Nakatagpo niya ang kanyang Panginoon na hinahanap at kanyang isinuko ang lahat at ng kanyang buong buhay sa atin pong Panginoon. Sa katunayan, mga kapatid, si Lydia ang kauna-unahan pong hikayat mula sa Europe. Kaya nga't ang kanyang pagkahikayat ay kanyang ipinakita sa publiko sa pamagitan ng bautismo. Alam po ba ninyo, hindi lamang siya ang nahikayat, kundi ang kanyang buong pamilya ay nahikayat din, mga kapatid, nabinyagan. At nung sila ay maging kaanib ng iglesia, kanilang nasumpungan at naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kanilang binuksan hindi lamang ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga puso, binuksan din nila ang kanilang tahanan, mga kapatid ko. Kaya nga't sa talatang 15, mga kapatid, narito ang kanyang pamamanhik, pakiusap. Ang sabi niya, kung ako'y ibinibilang ninyong kaanib o di kaya mananampalataya sa Panginoon, maari bang manatili muna kayo sa amin pong bahay? May pakiusap. Para sa kanya ang makapiling ang mga manggagawa. Para sa kanya ang makasama ang mga kapwa mananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid, ay malaking tulong at buhay sa kanyang patutuo na siya ay kinasangkapan ng Panginoon para lamang ipahayag, ipadama ang kanyang napakagandang kalooban, lalong higit ang espiritu ng mapagpatuloy sa mga anak ng Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang tenga, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, at binuksan naman po nila ang kanilang tahanan. Kaya nga't nakiusap siya na ang kanyang bagong nasumpungang pananampalataya ay maging dahilan ng kanyang pakikipag-ugnay sa mga manggagawa at sa mga mananampalataya. Kaibigan, mga kapatid ko, kung papaano naging makapangyarihang kasangkapan ang pagiging mapagpatuloy ni Lydia, mga kapatid, yun din po ang kakasangkapanin ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko upang ipadama ang pag-ibig, ang pagkalinga ng Panginoon sa mga taong kanyang minamahal. So narito ho, mga kapatid, ang isang mangangalakal, nakiusap siya na kung maari ay manatili sila sa kanyang tahanan. Siya, ang kanyang buong pamilya, ang maging ang kanyang mga kapitbahay, gusto po niyang malaman nila kung ano ang nangyari sa kanyang buhay nung kanyang nakatagpo at nasumpungan ang kanyang hinahanap na walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, kung atin pong itutuloy ang pagbasa sa talatang 40, pagkatapos po na magkaroon ng revival doon sa bilangguan, si Pablo ang mga mangangaral, kasama ang mga bagong hikayat, ay kanyang inanyayahan din po sa kanilang tahanan. Oh, napakaganda! Na sana, kaibigan, kapatid,
Bagaman hindi man tayo lahat marahil, subalit ito ho ay isang kapahayagan na tayo ay kinakasangkapan ng Panginoon ng isang kalooban na maganda sa ibang mga tao at isang tahanan na bukas para sa kanila upang sila ay atin pong pagbuksan ng paglilingkod. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang inyong tahanan, ang akin pong tahanan, ay isang sentro na pupwedeng kasangkapanin ng Panginoon for fellowship and for witnessing. Alam po ninyo, marami ang nahihikayat sa paanyaya ng isang kapatid sa isang tao para lamang kumain sa kanilang tahanan. Marami na ho akong kilala mga kapatid na imbitahan sa kanilang bahay at ang pag-imbitang iyon ay pasimulang pagbubukas ng kanyang puso at interes para makilala kung ano ang meron sa tahanang yan at kung anong Panginoon ang meron silang pinaglilingkuran, kung bakit bukas ang kanilang tahanan, bukas ang kanilang puso para lamang ipadama ang tunay na pag-ibig ng Panginoon sa mga taong higit na nangangailangan. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang pabalita ng Panginoon sa ating lahat bilang mga kaanib ng iglesia. Isang babae na nagpagamit, isang babae na kinasangkapan ng Panginoon upang ang kanyang pagiging mapagpatuloy ay kasangkapanin na maging daan para ang tao ay makakilala ng katotohanan, para ang tao mabuksan ang kanyang puso na makilala ang Panginoon bilang kanyang personal na tagapagligtas. Mga minamahal ko mga kapatid, minamahal ko pong iglesia, hamon ito para sa iyo at sa akin. Sa atin pong buong iglesia, bakit hindi natin buksan ang ating mga puso sa kanila at buksan ang ating tahanan? Patuloyin natin sila at ang Panginoon ay gagawa ng himala upang kanilang masumpungan ang daan patungo sa buhay, ang daan patungo sa katwiran, at ang daan patungo sa kaligtasan. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa inyong iglesia, sa inyong mga anak. Narito ang isang babae, ang kanyang pangalan ay Lydia. Naghahanap siya ng tagapagligtas. Nakasumpong siya through a prayer meeting. Minamahal naming Diyos, kasangkapanin nga po ninyo ang aming iglesia. Ang bawat isa sa amin na nung kanyang masumpungan ang Panginoon, sa prayer meeting na ito ay naging bukas ang kanyang puso, ang kanyang tahanan upang magpatuloy sa mga taong nangangailangan ng kanlungan. Sa ganitong paraan, tunay nga naman Panginoon, na kinasangkapan po ninyo siya upang ang mga taong ito ay kanilang matagpuan ang tunay na lihim ng ligaya ng buhay, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan patungo sa langit na tayo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, akayin po ninyo kami sa lubos na pagtatapat sa inyo araw-araw sa aming buhay, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.